Natatandaan niyo ba yung tarantadong Bading? Ha? Mga kaibigan, itong Bading na tourist guide. Ha? Ang daming ikinakapit na titulo nito sa katawan eh. O, ang pangalan nito, kung hindi niyo natatandaan, si Carlos Celdran. Yan. Tatandaan niyo na siguro kung sino yung Carlos Celdran. Ang pinakahuling ginawang alingas-ngas niyan, yung pong ngayon tahimik na lahat, pati yung dating mga fake account sa social media. Yung mahilig sa yung mabrol. Kasi ang tawag diyan, mabrol yan eh, yung sa media, yung sa Facebook, yung sa social media. Yan yung pagka meron silang na alam na gagamiting issue, yun, dudumugin ka niyan. Kamukha nung itong si Carlos Celdran kasi vlogger din ito eh. Oh, doon sa kanyang account sa social media, 'di ba pinanatan niya yung nagpo-protesta yan laban doon sa pagtatayo ng Torre de Manila. Tandaan nyo, yun daw photo bomber sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Di ba ang daming nainganyo dyan na pati si Pia Cayetano umepal dun eh. May paliyad-liyad pa rin sa sa luneta eh. Nakuna na litrato, nakaliyad pa yung post niya eh. Mga kaibigan eh. Nagpa litrato doon sa sa isang lugar, nakita mo yung monumento, ang nasa likod, tanaw mo yung malaking building. Yun yung Torre de Manila. Ito si Carlos Celdran, ito yung huli niyang ginawang kalokohan. Bakit natin tinawag na kalokohan? Hindi ba dahil sa ginawa niya, ginamit siya ni Erap Estrada para makikilan nila. Takutin at kikilan yung Torre de Manila. Mga kaibigan, yung developer. Ano ba pangalan nun? DMCI. DM Consunhi. Kasi itong si Celdran, bago pa yung pambabakal nila dyan sa Torre de Manila, mga kaibigan, na ang ginamit nilang issue photo bomber daw ni Jose Rizal. Nakotongan niya rin yung condominium, yung building condominium ni Lucio Tan, yung Eton Tower. Kasi yon malapit din yun sa monumento ni Rizal. Ang balita natin, nabigyan siya rin ng isang unit sa condominium na yon. Yan si Carlos Celdran. Bakla yan. Tourist guide. Ewan ko kung nakaregister sa Department of Tourism yan, mga kaibigan. Ngayon, ito ngayon, idiniklara ng Korte Suprema yung desisyon na kumakatig sa conviction nitong si Carlos Celdran, mga kaibigan. Tungkol naman doon po sa kanyang ginawang pambabastos sa isang simbahan, mga kaibigan, abang nagkakaroon ng misa. Pumasok siya ron at nagdala yan ng karatula, nakasuot siya anong tawag nito, yung katulad ng kasuotan ni Dr. Jose Rizal. Pagkatapos may karatula, binulabog niya yung oras ng misa. Ang nakasulat doon, Padre Damaso. Minumura niya yung pare, mga kaibigan. Wala tayong problema kung yung pare lang ang kaaway niya Wala namang problema ron Ang problema, oras ng pagsisimba ng mga tao yun.
Ako, kahit hindi ako Katoliko, masama yung ginawa niyang yun. Kasi pwede ka bang magkatay ng baboy, maglitsong ka doon sa tabi ng moske? Gagawin mo yun? Ha? O, mga kaibigan, di ba o kaya doon sa kitang-kita nila doon, no? Doon sa may pintuan ng moske ng mga kapatid nating Muslim, pwede mo bang gawin yun? Bastusin mo sila? O kumain ka nun, pumasok ka ron, tapos doon ka kumain ng crispy pata? Ha? Oh, hindi ba kabastusan yun? O kaya, gawin yan sa ibang relihiyon. Sabi ko nga sa inyo, ang anumang mali, talagang mali yan. Hindi yan namimili ng kung ano ang political belief mo, kung ano ang religious belief mo. Ang bagay, anumang bagay na mali, kamukha ng ginawa ni Mo Kauson, mali yan. Walang pwedeng justification. Ha? Hindi pwedeng baguhin at baluktutin ang katotohanan, mga kaibigan, ng kahit sino pa ang magsabi. Yan ang tandaan ninyo. Kamukha ng ginawa nitong si Bastos na si Carlos Celdran, mga kaibigan, noong 2010. Para sumikat siya kay Noynoy, siguro, di ba? Mahilig ito sa ganyan. Tourist guide pero namumulitika. Para si Chupacio, mga kaibigan, akalain mo maglabas ng karatulang wanted. Laban doon sa mga kaliwa, grupo ng kaliwa na binabaan ng warrant of arrest, pinaaresto sa kasong murder. Nagpahal naman yung mga tao ng kanilang motion, siyempre dahil meron silang abogado. Hindi ba? Yun ang paliwanag nila. Kakalain ninyo ito, nakikialam doon sa kaso, abogado siya, nakalimutan kong itanong ito Hindi ba unethical yan sa law profession, mga kaibigan, yung manghimasok ka, abogado, sa isang kaso na hindi ka naman party. Hindi ka naman counsel ng kahit sino ron. Hindi natin alam kung sino ang complainant doon, kung ang gobyerno ang complainant doon. Hindi ka naman abogado ng gobyerno Bakit ka papasok doon sa usapin na yon? Isa kang abogado. Mga kaibigan, ganun ang gustong gawing papel niya para magpapansin, natatakban yung kagaguhan. Yung profession niya, hindi naman pala niya kayang ipagtanggol yung kanyang mga kliyente. Pinagtatanggol niya sa dyaryo, tsaka sa TV, mga kaibigan, sa radyo. Kasi nababayaran yun yung interview di ba? Makakapagpadala ka ng pera dyan sa mga yan Maaabutan mo yung susulat ng istorya mo para ka sumikat. Pero in the end, talo sa kaso yung kliyente mo. Bakit? Kasi hindi mo naman ginagawa yung trabaho ng abogado Ang trabaho ng abogado, gumawa ka ng pleading, lahat, para tumindig ka sa korte, doon ka magdidipa. Hindi sa press conference ka dumidipa. Doon ka dumipa sa loob ng hukuman, sa sala ng mga judge, o ng husgado. Doon ka mag-aargumento. Hindi yung magpapatawag ka ng media sa forum. Matagal mo ng racket yan, forum. Ginagamit mong kasangkapan, media. Mga kaibigan, para ka makapanghut-hut ng pera sa mga maloloko mong politiko. Yan, mga kaibigan. Huling hinawakang kaso niyan, yung Dennis Corneo. Ano nangyari? Convicted. Sabit, mga kaibigan. Dinedate niya pa sa Cebu yun. Sa kwento nitong yung nagbabakla-baklaan na si Mimi. Nagaubu, mga kaibigan. Yan po, ngayon, itong si Celdran, balikan natin. Ibinasura ng Korte Suprema yung umpong apila nitong si Celdran na ang sabi sa ilalim ng Rules of Court ng Korte Suprema,
only questions of law may be raised. Yung question lang sa batas, halimbawa may question sa batas, yun lang ang pwede mong idulog sa Korte Suprema. That it added that it accords highest degree of respect to a trial court's finding of fact. Yun. Kasi yun, ang Korte Suprema, hindi naman trial of ano yan eh. Nakatulad ng sa pangkaraniwang hukuman na alam natin, may didimanda ka tungkol sa kaso ng pagnanakaw, kaso ng pagpatay, hindi yun ang nire-resolba ng Korte Suprema. Kung dumadating man sa kanila yung kaso ng murder, ng kaso ng kung ano-anong krimen, mga kaibigan, hindi para desisyonan nila kung ikaw ay dapat ngang ikulong o hindi, parusahan o hindi. Ang dinidesisyonan doon kung naging tama ba o nagtama ba ang naging desisyon ng hukuman sa pagpapataw ng hatol sa iyo. Yun ang dinidesisyonan nila. Sang-ayon sa batas kung tama. Di ba madalas nating dinidiskurso nga yan? Hindi ba? Halimbawa, kamukha nung si Erap Estrada, di ba hinatulan yan na ng habang buhay na pagkabilanggo sa kasong pandarambong. Ang hatol sa kanya, yung parusang pagkabilanggo ng habang buhay, at meron pang tinatawag na mga attached penalties. Attached na mga, naka-attach na mga parusa. Ano yun? Kabilang sa mga attached penalties, pag ikaw nahatulan, yun nga lang mahatulan ka sa mababang kaso na mas mababa. Basta't ang katapat na parusa sa revised penal code, 1 taong pagkakulong pataas, ang tawag doon, moral turpitude. Mga kaibigan. Pagka anumang kaso na may kinalaman sa moral turpitude, nahatulang ang naging hatol sa iyo, parusa na 1 taon na kulong pataas, hindi ka na entitled. Yun yung attached penalty sa iyo, yung perpetual disqualification from holding any public office. Di ba yan din yung attached penalty dito kay Karandang, yung tinanggal sa ombudsman? Di ba? Dinismiss ng Malacanang, tinanggal sa pwesto, at kasama sa ang parusa sa kanya, sinibak, di ba? Parusa yun eh. Tinanggal ka na. Dismiss ka na sa serbisyo. Dishonorable discharge, mga kaibigan. Pangalawa, yun yung mga attached penalty sa kanya. Disqualification from holding any public office. Di ba nag-rule ang Korte? Hatol kay Erap yun, nag-rule ang Korte Suprema. Pwede raw tumakbo. Meron na nga perpetual disqualification, pwede tumakbo. Kasi meron daw pardon. May pardon nga. Pero may batas na para maibalik o matanggal yung disqualification mo. From holding any public office. Yung pagtanggal sa iyo ng iyong civil and political rights. Ayon sa batas, kailangan nakasulat yun ng malinaw sa pardon. It must be expressly remitted in the pardon. Nakalagay sa batas. Hindi doon nagbase ang Korte Suprema ng desisyon. Saan? Doon sa sinasabi doon sa pardon mismo. Di ba dapat base mo sa batas, hindi sa pardon? Ba't sa pardon ka nagbase?
Ganun yun, mga kaibigan. Question of law. Yun ang sinasabi nila. Umahipila ito kasi kinumbik siya ng RTC sa Maynila at saka nang umapila siya sa Court of Appeals, talo rin siya. Inaffirm din yun ng Court of Appeals. Sabi ng Korte Suprema, ang question kung si Seldran ay ano ba yung na-offend? Yung religious feelings is a question of fact which will not be entertained. Yun. Kasi nga hindi trial of facts ang Korte Suprema. Ang idinudulog lang sa kanila ay yung question of law, mga kaibigan. Kasi yung paghatol, law. Di ba? Batas yun. Batas yung hatol, pero hindi pinapatupad. Kay ERAP, hindi pinapatupad. Kasama sa hatol kay ERAP, bukod sa perpetual disqualification, yung ipinasasauli sa kanya ng Sandigan Bayan sa desisyon. Lahat ng ninakaw ni ERAP na pera na hanggang ngayon hindi binabawi ng gobyerno. Ayan po, mga kaibigan. Hindi po, kaya ang sabi ng Korte Suprema, kaya na-affirm yung desisyon na natili. Kung ano yung desisyon ng mababang hukuman laban dito kay Seldran, yun ang nananatiling desisyon sa kanya, mga kaibigan. Ibig sabihin, convicted siya. Noong 2010, nang siya po ay magdamit Jose Rizal, pagkatapos yung papal nunsyo pa yata nando, tapos si Gaudencio Rosales, tsaka yung ibang mga obispo na umattend sa ecumenical service. Doon, tinaon niya. Ando doon pa yung mga matataas na pinuno ng simbahan. Hindi bali yun kung sa labas ng walang nagsisimba ron. Binaboy mo Ano palagay mo sa mga tao na yun? Nagsasagawa ng kasalukuyan, nagsisimba sila. Bastusin mo, para nga sabi ko sa inyo, para kang pumasok sa mosque ng Muslim, tapos doon ka naglitsyo ng baboy. Mga kaibigan. Di mali, di ba? Kahit na anong religion yun, religious practice, yun na isinasagawa. Bigla may papasok doon ng gugulo. Kabastusan, hindi kabastusan. Hindi kabastusan yun. Kawalang yan. Kahayupan yun. Di ba? Natawa ka, Ariel. Iba tayo magtanong yan mga kaibigan. Ngayon, ito, yan. Kaya wala nang karapatan nitong gagong ito na magrararali ka o magkukundina ka ng kung sino-sino kasi hindi ka sumusunod sa batas. Di ba? Convicted ka. Convicted. Carlos Seldran. Isa ka ng convicted felon. Di ba yung ginawa niya dyan sa Torre de Manila? Ba't tumahimik siya? Nung una, pinatigil ni ERAP. Yung pala, inappoint siya ni ERAP doon sa tourism office ng Manila City Hall. Binigyan siya ng pwesto ron, mga kaibigan. 15:30, wala namang ginagawa. Sumasahod ang walang ya doon. Di ba? Di kitang-kita mo,